Nagsimula ang anime sa pagdating ni Inoono Shishi sa tila ghost town dahil pinaalis ng Juni Taisen Organization ang lahat ng tao sa syudad para sa gaganaping labanan. Alam niya na siya ang pinaka-late dumating. Pero di niya pa rin ginamit ang elevator bilang pag-iingat kaya naghagdan siya at naalala ang training na nagawa niyang mapatay ang kalaban kahit kutsilyo lang ang gamit. At may sumugod sa kanya ngunit napatay niya rin ito. Saka inisa-isa niya ang mga natitirang kalaban. Ngunit nakatagpo ng malupit rin sa martial arts. Subalit kalaunan ay natalo niya ito ngunit nagmakaawa kaya di niya pinatay. Subalit sinaktan siya ng ama at pinatay ang lalaki upang huwag siyang maawa sa mga biktima. At kabaliktaran nito dahil napakabait ng kanyang ina. At ang kapatid niyang si Kyoko ay mahilig din pumatay ng mga nabubuhay. Ang kanyang ama ang nanalo sa nakalipas na Juni Taisen. Tapos pinili na ng ama ang susunod na representative ng Boar Zodiac. Dumating siya ng may pagmamalaki at tinignan niya isa-isa ang mga kalahok at nakilala ang monkey na si Shario at ang rat ay natutulog. Subalit ang Snake Warrior ay napatay agad ng rabbit na itinanggi pang siya ang pumatay dito. Dumating na ang referee na si Duo the Couple, na pinakita ang 12 jewels na nasa mesa at pinakuha ang mga ito sa 12 Zodiac Warriors. Ang Snake Warrior ay meron palang kambal na siyang pumalit bilang kalahok, tapos pinalunok ng referee ang kanya-kanyang hiya sa kanila, at sinabing meron itong laso na maa-activate pagkalipas ng 12 hours. Sinabi nitong kung sino ang makakakolekta ng 12 jewels ay siya ang tatanghaling champion at magkakaroon ng isang kahilingan. Sa nakaraan ay si Kyoko pala ang pinili ng ama, na siyang di matanggap ni Inoono Shishi kaya sisirain niya daw si Kyoko. Bago pa makarating sa misyon si Kyoko ay nauna na pala si Inoono Shishi at ang kapatid ang pinapatay niya sa mga ito. Sa kabila nito ay meron pa ring normal na buhay si Kyoko. Ngunit isang hapon ay nakita niyang nilalaplap ng classmate ang kanyang ate. At pagsapit ng gabi ay nagkaroon pa siya ng mas maraming pagpatay. Pati na rin ang mga classmate ay ipinapatay ng ate upang masiraan ito ng bait. Pinutol ni Kyoko ang ulo ng isang lalaki at dahil sa sobrang daming pagpatay ay tuluyan na siyang nabaliw. Kaya ikinulong si Kyoko at binigyan niya ito ng patalim. At kalaunan ay tinapos na rin ito ang sarili. Nagtanong ang Ox na si Ushi kung mabubuhay ba sila kapag nanalo. Sagot ni Duo the Couple na bibigyan din ng antidote ang winner. Pero kung maubos ang oras ay alam ng lahat na mamamatay sila sa lason. Nagtanong ang ship na si Hetsuji kung di masisira ang mga jewel sa kanyang mga pampasabog. Sagot ng referee na napakatibay ng mga jewel. Nagtanong din ng Ox kung paano makukuha ang mga jewel at suggestion ng referee na hiwain nila ang tiyan ng makakalaban sa katuluyang nagsimula ang kompetisyon. Nagsuggest si Shario ng kasunduan upang walang mamatay sa kanila dahil may kakayahan siyang mangbuhay ng namatay at pinakinggan naman siya ng iilan. Subalit biglang nawasak ang paligid kaya di natuloy ang usapan. Sa kaguluhan ay nalaman ni Inoono Shishi na may nakatingin at lumabas naman si Usagi na agad niyang pinaputukan subalit napakabilis nito. Inisip niyang magpanggap na naubusan ng bala at sa kanya ito balak na patayin. Ngunit nasaksak siya mula sa likod dahil kinontrol pala nito ang bangkay ng snake dahil isang necromancer ang rabbit. Ilang sandali matapos ang pagsabog ay kanya-kanya ang ginawang pagkilos ng lahat ng mga kalahok upang makaligtas. Napatay na ni Usagi ang Boar Warrior at kinuha ang jewel nito at ginawa niya itong bagong alagad. Magkasama sila Shario at Nesumi sa labas, at bilang ligtas na pagtataguan ay itinuro ng rat ang kanal. Dito nga sila nagtago at nagpakilala ang dalawa sa isa't isa. Alam daw ni Nesumi na si Shario ang nagpasabog sa sahig pero ginawa niya ito dahil sa naramdamang panganib. Samantala ang matanda ay mag-isang nagsasagawa ng plano sa kanyang mga pampasabog. Na-distract si Tora the Tiger sa isang shop. Samantala alerto ang Ox at pati na ang horse sa paligid. Sa isang parking ay lumabas mula sa vent si Dotsuko the dog na balak magtago. Sa nakaraan ay ipinakita kung gaano ka-brutal ang pamamaraan ni Dotsuko sa pagpatay. Meron din siyang lason na kayang pumatay ng ilang segundo pag nakagat niya. Nagawa din daw niyang maneutralize ang lason mula sa jewel dahil sa kanyang kakayahan kaya balak niyang maghintay hanggang sa manghina ang mga kalaban sa lason subalit naamoy niya na may kalaban at ito ay si Niwatori the Chicken. Winasak daw ni Shario ang sahig dahil nakaramdam ng matinding bloodlust sa mga kasama. Alam ni Nesumi na napatay na sana ni Shario ang marami sa kanila kung gugustuhin nito kaya nadismaya siya sa kabaitan ng monkey. Giit ni Niwatori na nais niyang makipagkampi, at naisip naman ni Dotsuko na gagamitin niya na lang ito para manalo. Sinabi ng dalaga ang mga kalaban na malapit at ang sitwasyon sa labas dahil may kakayahan pala itong kontrolin ng mga ibon kaya naisip ng aso na mapapakinabangan niya talaga ito. Giit ni Dotsuko na si Ox Warrior lang ang kinakatakutan niya. Malakas din daw ang Monkey Warrior pero isa naman itong pacifist. Nabanggit naman ni Niwatori si Nesumi dahil parang nakita niya na daw ito. Maging si Dotsuko ay may pakiramdam na parang nakita niya na rin ang Rat Warrior. Nabahala ang dalaga dahil kumilos na ang grupo ng
ng Rabbit Warrior. Nakita ni Ushi ang Walking Dead ngunit di niya ito pinansin. Si Uma naman ay nababahala din sa Ox Warrior. At si Dotsuko ay nakikiramdam sa kilos ng zombie. Saka kinagat niya ang Chicken Warrior upang bigyan ito ng drug na nakakapagpalakas. Kaya nag-init ang katawan ng dalaga at di napigil ang patayin ng Dog Warrior na siyang tunay niyang plano. Samantala si Uma ay nakasalubong ang pinaka-iniiwasan niyang Ox at sinugod siya nito bigla. At sa labas naman ay dumating ang napakaraming ibon ni Niwatori. Pinakita ang alaala ni Niwatori sa isang maduming silid at nangangalingasaw na ang bangkay ng kanyang mga magulang na siya rin ang pumatay. Sa simula pa lang ay ang drug lang pala ang habol ni Niwatori kay Dotsuko saka kinuha ang hiyas na kinain nito at natuwa siya sa lakas na kanyang natanggap. Sa kagamit ang ibon ay nakita niya ang lokasyon ng zombie. Sa nakaraan ay ni-rescue siya ng otoridad at sumalang sa iba't ibang test dahil nakaranas pala ito ng abuse sa sariling mga magulang. Tinanggap din siya ng Niwa clan bilang anak at warrior. Kaya ipinapadala siya sa iba't ibang digmaan upang magkaroon ng karanasan kung saan inutusan ng mga ibon na maghulog ng bomba sa mga kalaban nila. Isang araw ay naging undercover din siya kaya sa kanyang hudyat ay pumasok ang mga tauhan pero nakatakas na lula ng kotse ang kanilang target na nakita niya gamit ang ibon. Subalit nakuha naman niya ang mga mahahalagang file ngunit pinatay niya ang mga nakaalam na nakuha niya ito. Saka nagpanggap na pinatay ng mga kalaban ang dalawang kasama. Tapos tumawag ang dalaga sa target kaya pinagbantaan siya ng matanda na pahihirapan bago siya patayin. Subalit may mga granada na pala doon si Niwatori kaya sumabog ang mga kalaban. Mapayapa siyang naglalakad at nang makita ng zombie ang kanyang ibon ay pinagbabaril nito. Subalit inutusan niya ang mas maraming uwak kaya sumugod ang mga ito patungo sa Boar Warrior at tinuka-tuka ang katawan nito hanggang sa maubos ang katawan. Patuloy ang mapanganib na pag-atake ni Ushi sa matinding depensa na meron si Uma. Kumuha naman ng pagkain si Niwatori nang makita na nandoon ng Rat Warrior ngunit pagkain lang din ang pakay nito. Sa kaniyaya siya ng Rat Warrior na magtungo sa Monkey at sumama naman siya sa sewage at pagdating ay natulog kaagad si Nezumi. Subalit si Niwatori ay nagpapanggap lang na makikisali sa team pero balak niyang mag-tridor sa dalawa. Binigyan pa siya ng inumin ni Shariyo na tinanggap naman ito. Ngunit nais niya itong tusukin habang nakatalikod pero umalis na lang siya dahil di niya nagawa. Pero nagsisisi siya kung ba't di sinamantala ang pagkakataon kaya nawala siya sa focus. Na dahilan para makasalubong niya ang kinatatakutang Ox Warrior. Akala daw ng dalaga ay isang pacifist si Ushi dahil dito ay napatanong ang Ox Warrior kung malapit dito ang Monkey at biglang naging defensive si Niwatori na para bang ipinagtatanggol niya si Shariyo. Kaya naman nagsimulang maglaban ng dalawa subalit sa isang iglap ay napatay nito kagad ang Chicken Warrior at hiniwa ang tiyan para makuha ang jewel. Sa malayong kabundukan kung nasaan ang templo ng mga unggoy na monk nagsanay si Shariyo na makahiwa ng bato. Binati ng mga master si Shariyo dahil sa talento at sinabing siya na ang bahala kung saan ito gagamitin. Sagot ng dalaga na nais niyang pagkaisahin ang mundo ngunit pinaalalahanan ng mga master na malabo itong mangyari pero nais pa rin subukan ni Shariyo. Habang nagpapahinga ay sinabi ni Nezumi na malamang ay patay na ang Chicken Warrior. Giit ni Nezumi na kasalanan daw ito ni Shariyo dahil habang nag-uusap sila ay nagulo ang utak ni Niwatori. Kahit nakakaunti na lang sila ay wala pa rin balak sumuko si Shariyo na magdala ng kapayapaan sa Juni Taisen. Wala namang pake si Nezumi dahil hindi siya pabor sa kapayapaan dahil nagiging mahina dito ang mga tao at ayaw niyang iligtas ang mga basurang tulad ng mga kaklase niya kaya natulog na siya ulit. Naisip ni Shariyo na isa pa lang talagang bata ang Rat Warrior. Dahil sa maimpluwensyang si Shariyo na marami ng napagbating bansa noon ay nakapag-usap ang dalawang leader ng bansang naglalaban. Pinakita nito sa mapa ang lupain ng dalawa at ang pinsala na dulot nito sa magkabilang ekonomiya kaya nagbangayan ang dalawang pinuno kung sino ba ang nagsimula sa patuloy na digmaan. Nabalitaan ng dalawang leader na umaalis ang kanilang mga sundalo sa battlefield na siyang kagagawan rin pala ni Shariyo upang mabawasan ang tensyon. At di nagtagal ay nagkaisa ang magkabilang panig upang matigil na ang walang saysay na patayan. Subalit kalaunan ay nabalitaan niyang sinamantala lang ito ng iba pang puwersa para matalo ang rebel army na siyang di niya matanggap kaya nag-bake ng umiiyak. Giit ni Nezumi na pwede naman niyang gamitin ang lakas para pigilan ang digmaan. Ngunit merong matinding paniniwala si Shariyo na tama ang kanyang pamamaraan. Sa nakaraan habang kumakain ay nais ng kasintahan na lumagay na sila sa tahimik. Ngunit nanghingi pa si Shariyo ng mas maraming pag-iintindi dahil uuwi din daw siya sa bandang huli. Naisip nilang nasa 6 na lang ngayon ang natitira sa mga Zodiac Warriors. Saka napaisip ang Monkey Warrior kung kailangan na ba nilang kumilos ng marinig ang kaluskos dahil dumating ang napakaraming ibon na naging mga alagad na ni Usagi. At paglabas sa kanal ay muntik ng mapatay ng nag-aabang na puppet ni Usagi. Ngunit nais pa rin pigilan ni Monkey si Usagi at piliting sumuko na naisip ni Nezumi na mas mahirap pa sa pagpatay dito. Nagtipon ng mga hologram ng mga VIP para manood ng Juni Taisen War na minsan lang sa kada 12 years at nagsisilbi itong proxy war para sa agawan
paggawa ng teritoryo. Kapag nangalahati na ang mga mandirigma ay saka sila magpupustahan. Nakita nila sa monitor ang sitwasyon ng mga Zodiac Warriors at nag-usap tungkol sa kanilang mga bias. Naalala din nila ang Sheep Warrior na siyang kampiyon sa ika-9 na Juni Tyson match. Ngunit matanda na ito kaya wala na silang kumpiyansa at nagsimula silang maglagay ng mga bet. Samantala nag-iisip ng masusing strategy ang veteranong Sheep Warrior sa susunod na mga hakbang dahil utak ang kanyang gamit sa pagpatay. Nang tumakbo ang alagad ni Usagi ay hinabol ito ni Nezumi. Saka umatake ang rabbit na napigilan ng magaling na monk. Samantala si Horse Warrior ay nakatakas sa mapanganib na ox. Alam ni Tandang Hetsuji na kumupas na ang kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang apo na di inakalang magkakaroon siya. Noong kabataan ay isa siyang tindero ng mga baril ngunit pag di nagbabayad ng mga ito ay pinapasabog niya ang mga mandurugas. Bata pa lang ay may karanasan na rin siya sa battlefield. At maaga rin siyang naging bihasa sa paglalagay ng mga explosive traps upang tapusin ang mga kalaban. Isang araw ay pinakasalan niya ang anak ng isang kliyente at siya ang ipinanglaban sa Juni Tyson War na ginanap sa outer space. Kung saan naisuhan niya ang mga ito kaya nakahiwalay siya at pinasabog ang mga kalaban. Dahil dito ay nakamtan niya ang kahilingan na makasama ang kanyang apo at nakikipaglaro siya dito. Ngunit nang dumating ang imbitasyon sa Tyson War ay nagpasya siyang muling sumali para sa kanyang apo. Subalit alam din niyang baka di na siya makakabalik dahil sa katandaan kaya nakahanda na siyang mag-suicide. Hinahabol ni Rat ang puppet ni Usagi at inatake siya nito ng apoy kaya siya naman ang nagsimulang tumakbo. Habang si Shariyo ay kinukumbinsi pa rin ng Rabbit Warrior na sumali sa kapayapaan. Nang dumating ang napakaraming ibon na umatake sa kanya. Samantala di pala nilunok ng matanda ang poison jewel dahil naghinala siya sa hugis nito. Sa halip ay nais niya itong gamitin upang makapangloko. Nagsisisi na ang Horse Warrior dahil kanina ay pinahirapan talaga siya ng killing genius na si Ushi. Mabuti ay nagawa niyang makatakas sa huling atake nito subalit ngayon ay humina na ang kanyang loob. Natuklasan ni Ushi ang pinagtataguan ni Hetsuji na nagpaplano naman ng strategy. Nang dumating si Ox ay nakatakas na ang matanda saka sumabog ang trap nito. Si Shariyo ay patuloy na inaatake ng mga uwak ni Usagi. Naisip ni Hetsuji na ipangsuhol ang jewel upang magkaroon ng mga kakampi. At naalala na sana ay napasabog niya na ang lahat sa una pa lang kung di lang siya napigilan ni Shariyo nang winasak nito ang sahig. Nagtataka si Nezumi kung paano siya nasusundan ng walang ulong bangkay. Saka tumunog ang alarm pero wala itong reaksyon kaya nalaman na pinakikiramdaman nito ang lupa upang malaman kung nasaan siya. Patuloy pa rin sa pagdepensa si Shariyo. At ang matanda ay naghahanap ng mas malakas sa kanya upang subukang maging kakampi sa pamamagitan ng pagsuhol ng jewel. Ngunit ang tiger ang nakita niya na inisip niyang mas mahina sa kanya dahil naglalasing lang ito, subalit alam pala nitong nandoon siya. Samantala nakita ni Ushi ang dinaanan ng ship na kotse kaya sinundan niya ito at nakita ang lubid na ginamit na daanan. Lasing na lasing si Tora kaya naisip ng matanda na matatalo niya ito dahil tatlo na ang paningin sa kanya. Si Uma naman ay nagtago na lang dahil sa takot. Nalaman ng Ox Warrior na isang fake trail pala ang sinusundan niya. Mas nahilo pa si Tora samantala nakatalon si Nezumi bago pa siya masunog. Saka nakapagtago siya ngunit sa paghakbang ay nahanap na siya nito. Di pa rin mapinsala ng mga uwak si Shariyo at muntik na siyang mahiwas sa tiyan at napatalsik ang sandata ng rabbit kaya nagpa siya itong tumakas ngunit paghabol ni Shariyo ay nagpatuloy ito muli sa pag-atake. Naisip ng monkey na mahuhuli niya na ito. Subalit bigla siyang natusok dahil nakita pala siya gamit ang ulo ni Snake na nasa puno. Dahil dito ay may bagong puppet na naman ang kuneho. Pinagpipilitan ni Tora na di siya lasing. Balak ni Hetsuji na tapusin ito kagad. Subalit sa isang kisap mata ay natalo siya nito kagad at nabitiwan niya ang jewel. Kaya nasayang lang ang lahat ng mga pampasabog na inihanda niya. Dahil marami na ang nasawi ay nagsimulang maglagay ng mga bet ang mga VIP at ang Ox ang nanguna at kulelat ang pusta sa Rat dahil puro takbo. Bumaba na rin ang mga pusta sa Horse dahil naduwag na ito. Kaya umaasa ang referee na huwag silang maabotan ng time limit. Di na alam ni Uma ang gagawin at naalala nung isa pa siyang sundalo na magaling sa pagpatay. Ngunit isang lalaki ang sinaksak pero binalibag pa siya. At kumilos ito ng parang ninja kaya nanganib siya sa pakikipaglaban dito at nagpatuloy ito sa pag-atake hanggang sa matusok siya sa kamay at nahulog siya sa bangin. Dahil mamamatay na rin ay ginawang test subject ang kanyang katawan. Naging successful naman ito kaya nagkaroon siya ng napakalakas na katawan at sumalang pa sa maraming matitinding test. Sa ngayon ay naisip niya kung di rin siya mamamatay sa laso ng Joel kaya balak na lang niyang magtago. Nandoon na pala si Nezumi para na rin magtago pero di malaman ni Uma kung paano ito nakapasok. Sinabi ni Nezumi ang sitwasyon saka ito umalis at nagbabala na paparating si Snake. Ngunit naisip niyang mas ligtas pa rin sa loob kaya di umalis. Na isang malaking pagkakamali dahil sinusunog na pala ni Snake ang buong gusali kaya sinubukan niyang tumakas dahil kaya ng katawan ng init pero naubusan na siya ng oxygen. Natutuwa ang rabbit dahil magkakaroon ng malakas na puppet. Nakita niya rin ang sunog mula sa Snake puppet at sumama na sa kanya ang katawan ng Monkey Warrior. Sa flashback ay magkasamang dumating ang Tatsumi Brothers sa Juni Taisen Tournament. Naisip din nilang maaaring
mangyaring trap ang elevator pero sumakay pa rin sila dito. Ipinakita ang buhay ng dalawa kung saan nagnanakaw sila sa mayayaman ngunit tumunog ang alarm kaya hinabol ng mga bantay at nagpanggap si Snake na isang pulubi kaya napangiti ang dalawa. Sa sumunod na pagnanakaw sa isang museo ay tumunog na naman ang alarm kaya sinunog na lang nila ito. At nagtalo pa ang dalawa kung sinong mas mahal ang nakuha. Kalaunan ay sila ang napili ng kanilang clan na pambato sa Juni Taisen War. Subalit sinabing isa lang ang maaaring manalo sa labanan. Kaya pagkatapos ay nalungkot si Dragon dahil isa lang ang mabubuhay sa kanila pero walang pake si Snake. Nagbantay si Snake sa malaking sindikato habang si Dragon ay nanghahak nang mapalipad siya sa tunog at nakitang hinahabol ang kapatid. Ngunit nagpakita si Snake at nagbantang susunugin sila kahit madamay pa siya nang biglang namatay ang ilaw kaya nagpaputok ang mga kalaban at kinuha pala siya ni Dragon. Tapos lumipad sila sa kanila sinunog ang buong lugar. Nang makarating sila sa Juni Taisen floor ay lumapit sa kanila si Usagi sa kabinitiwan ng drinks at nais daw silang maging kaibigan. Samantala sa ibaba ay may ginagawa si Sharion na naramdaman ni Snake kaya na-distract at napatay siya ng rabbit. Dumating naman ang Ox kaya tumigil na si Usagi. Sa present ay nangsunog si Snake at si Tora ay natapos ng uminom. Nagtungo naman ang Monkey Puppet at kinuha ang bangkay ng horse na dinala sa kanyang master. Si Tora naman ay nakasalubong si Snake at sinunog siya kaya napatras. Samantala nakita ni Ushi ang katawan ni Uma. Sa isang iglap ay naputol ni Tora ang braso nito at nakuha ang tangke at inubos niya ang laman nito. Subalit lalaban pa rin ito ng martial arts snake style pero nawala ng interes ang tiger. Saka dumating si Ushi na naputol din ang isang braso nito. At pinagsabihan niyang maghintay si Tora pero nagalit na ito at nais sumugod. Ngunit bigla silang sinakal ng naputol na braso ni Snake na mas lumakas dahil sa necromancy. Nakita ni Ushi ang alcohol na ininom ng tiger kaya nakipagkasundo na magtulungan silang makatakas at pagkatapos ay magkakaroon sila ng patas na duelo saka inihagis ang espada upang makagawa ng spark habang nanonood lang si Dragon sa itaas. Sa nakaraan ay sumailalim sa trial ang kambal dahil may nagdemanda. Nagtanong ang judge kung ba't wala si Snake, sagot ni Dragon na nagkasakit ito. Sa nakaraan ay isang lalaki ang nahihirapan dahil ginawang ginipig ng mga drugs na pinamumunuan ng blonde na nag-hire kay Dragon. Dumating ang mga kadil sa negosyo subalit si Snake naman ang hitman ng mga ito. Saka tinanong ni Dragon ang kambal kung nakaredy na ang pera ng kabilang panig. Habang nakikipagtawaran sila kalbo at blonde ay nagsasagawa na ng hakbang ang kambal. At nang matapos ang usapan ay nagkaroon na ng tutukan ng baril. Ngunit napansin nilang kambal ang kanilang mga hitman na biglang inatake ang magkabilang panig. Kaya napatakbo sila kalbo at blonde at dumaan sa pipe si blonde saka nagtago sa loob at nagkita sila ni kalbo na kapareho niyang naloko ng kambal. Subalit tinutugis na sila ng magkapatid hanggang sa ma-corner sila nila Dragon at Snake sa isang silid kaya sinubukan ng mga ito na suhulan sila ng malaking halaga ngunit nais ng magkapatid na kunin ang lahat ng kayamanan na nandoon saka sila tumakas at nagdiwang sa dami ng salapi. Kaya sa court ay ito ang idinidiin ng prosecutor. Depensa ni Dragon na ginawa pa rin nila ang trabaho bilang mga hired warrior. Pero giit ng prosecutor na planado ito ng kambal. Giit ng judge na kilala ang Tatsumi Brothers na isang modern Robin Hood subalit sa tuwing tumutulong sila ay napapahamak ang napagbibigyan nito. Sinagot din nila ang bayad sa operasyon sa mata ng isang bata at nagpaulan sila ng pera sa syudad. Ngunit nang binayaran ng kambal para sunugin ang ospital ay tinanggap nila ang trabaho kaya sinunog nga ito. Na siyang ikinamatay ng kuya ng batang pasyente at nakita nilang kagagawan nito ng Tatsumi Brothers. Kinabukasan ay binigyan nila ng pera ang bata upang makapagsimula ito. Sinabi ng prosecutor na mga kriminal lang ang dalawa at hindi mga hired warriors. Depensa ni Dragon na hindi sila ang nagtatakda ng mabuti at masama lalo na at sila ang representative sa Juni Taisen. Pag-uwi ni Dragon ay nag-iihaw lang pala ng alagang butiki ang kapatid. Saka ipinakita ang kanilang imbitasyon sa Juni Taisen War. Ngunit ngayon ay pinapanood niya ang kapatid na ginawa lang puppet ni Usagi kung saan nakatakas naman ang dalawa sa braso nito gamit ang apoy. Dahil dito ay pagbibigyan ni Ushi si Tora ng patas na duelo pero dapat muna nilang patayin si Snake. Si Dragon naman ay naisip na dapat niyang bantayan si Nezumi. Inihagis ng monkey ang ulo ni Snake na mabilis na dumating at nakuha ni Dragon. Tapos nagpatulong si Usagi kay Sharion na makatalon ng napakataas. Kaya naman napatay na rin ito ang natitira sa kambal na bago niyang magiging puppet. Bumaba ang ibabang bahagi ni Dragon at sumunod ang itaas na bahagi nito kaya nadagdagan ang makakalaban ng Ox at Tiger. Sa nakaraan ay isang mabuting estudyante si Tora at di rin niya napapabayaan ng martial arts kung saan tinalo niya ang lahat ng mga mandirigma sa dojo. Kaya naman siya ang naging kandidato para maging susunod na pinuno ng dojo ngunit nais ng master na magkaroon muna siya ng karanasan sa tunay na digmaan. Subalit di nagustuhan ni Tora ang walang saysay na patayan. Pero sumugod pa rin siya at tinapos ang kanilang kalaban. Napakagaling niyang sundalo subalit matapos ang mga pagpatay ay naisip na walang saysay ang ginagawa nila. Pinarangalan siya dahil sa malaking ambag sa digmaan. Subalit pagkatapos ay naglasing dahil nakatanggap siya ng award sa bagay na hindi niya gustong gawin. Kaya nais niyang manatiling lasing upang di niya maalala na labag sa kanya ang pagpatay. Nagpatuloy siya sa digmaan
tinamaan na parang isang mabangis na hayop sa pagpatay. At isang gabi ay nalunod na ang kanyang pag-iisip sa dugo ng mga napatay. Kinabukasan ay nagpanggap siyang patay ngunit biglang napabagsak ang mga kalaban. Kaya nakatanggap na naman siya ng award sa pagpatay. Dahil isa na siyang lasengga ay kinamuhian na rin siya ng master. Kaya nag-inom na naman siya at nagpakalunod pa sa alak. Sa sumunod na misyon ay naging halimaw na talaga siya sa pagpatay at umastang parang hayop at nang inambush siya ay napatay niya pa rin ang mga ito. Nagpatuloy siya sa malahayop na pagkitil ng mga kalaban hanggang sa umabot sa puntong di niya nakilala ang sarili. Napilitan na mag-isip ng strategy si Ushi dahil sa panganib na kanilang kinakaharap. Binato sila ng ulo na sinipa ng Ox Warrior. At nang mahulog ang ulo ay nagsimula na kaagad ang labanan ngunit nahihirapan si Tora sa kaharap tapos nag-slow-mo habang nag-isip siya sa kasinipa ito habang abala din si Ushi sa kalahating katawan ay kinuha ni Tora ang liquid nitrogen. Saka winasak ito at tinamaan ang katawan ng magkapatid hanggang sa tuluyang mawasak. Nais ng labanan ni Tora si Ushi pero nais pa ng Ox na makipagkampi dahil meron pa silang kalaban. Dahil dito ay lumabas na rin ang mapaglarong Rabbit Warrior. Subalit nang sumugod ito ay pinagtulungan siya ng dalawa kaya nahiwa ang buong katawan ng kuneho. Nais daw munang magpahinga ni Ushi pero nagiinit na lalo si Tora. Sa pagpapatuloy ng backstory ni Tora ay pinaliligiran siya ng maraming kalabang sundalo at nakailag sa sniper. Saka dumating si Ushi na tinusok ang isa at pinagpapatay ang mga ito. Sumabog ang bomba ngunit di pa rin napigilan si Ushi na pagpapatayin sila. At naglaho ito sa sniper view dahil nasa likod na pala ito at pinatay ang dalawa. Inakala ni Ushi na isang sibilyan si Tora. Kaya napatanong na lang siya kung paano itong walang pag-aalinlangan sa ginagawa. Kaya sinabi ni Ushi ang kanyang matinding pilosopiya sa sistematikong pagpatay. Dinala siya nito sa mga survivor at sa loob ng camp ay ayaw niya pa itong umalis pero sinabing marami pa siyang ililigtas. Dahil sa attitude ni Ushi ay nagkaroon na rin ng layunin si Tora. Muli siyang sumabak sa training dahil sa inspirasyon. Saka nakita niyang Ushi ang pangalan ng Warrior of the Ox. Kaya nagpatuloy siya sa pagiging mandirigma at umaasa na muli silang magkikita nito sa battlefield. Isang araw ay nakita siya ng kaibigan at sinabing wala pang napili na successor ang master nila pero wala nang pake si Tora. Subalit nagbalik siya sa master at humingi ng tawad kaya pinayagan siya nitong magbalik at ipinadala siya sa Juni Taisen War. At nang muling makita si Ushi ay natuwa si Tora pero di siya nito naalala. Subalit nang muling sumugod ang kamay ni Usagi ay kusang iniligtas ni Tora si Ushi kaya siya ang natuhag at naalala na lang nung una silang nagkita ni Ushi. Ang Ox naman ay pinaghihiwa ang mga kamay ni Usagi. Napigilan niya rin ang atake nito at natuhag sa bibig at hiniwa. Pero gumagalaw pa rin ito kaya nagpa siya si Ushi na dalhin si Tora at ipinangharang ang tulay. Nais ni Ushi na iligtas ang kauna-unahang nagligtas sa kanya. Nagtataka ang Ox kung ba't nagpakita si Usagi. Saka napansin niya na kinagat ng rabbit ang dila nito bago magpahiwa kaya nakokontrol nito ang sariling bangkay. Nais magpababa ni Tora pero tutol si Ushi pero nilapag pa rin siya para makapagpahinga. Ayaw pa rin sumuko ni Ushi sa kanilang itinakdang duelo pero naisip ni Tora na di kasi nito alam na kahit makaligtas siya dito ay di na siya makakalaban pa. Alam din ni Tora na mamamatay na siya dahil walang mga doktor sa ospital kaya nais niyang magpapatay kay Ushi upang ito ang makakuha ng score at hindi ang rabbit. Kahit labag sa kalooban ay pumayag si Ushi sa hiling nito. Naisip naman ni Tora na kahit nagpakalasing lang siya ay di na rin masama ang ganitong katapusan. Sa katuluyan na siyang tinusok ng Ox. Nakaramdam ng kalungkutan si Ushi dahil tila ito ang nakilala niyang babae noon sa battlefield. Naisip din ni Ushi na napaka-desperado ng rabbit dahil nais pa rin itong makipaglaban kahit isang bangkay. Naisip niya rin ang kanya-kanyang advantage nila pero ang pinaka-advantage niya ay ang pakikipag-alyansa sa Tiger Warrior. Napatanong din siya kung paano pa makikinabang ang rabbit sa premyo kung patay na ito. Kalaunan ay dumating na ang Rabbit Warrior gamit ang mga katawan ng mga napatay nito kaya naging isang nakakatakot na halimaw. Habang naglalaban sila ay naisip ng Ox na maghanap ng gasolina para sunugin ito. Sumugod itong parang gagamba ngunit nahiwa niya ang paa nito at mga braso. Subalit napatalsik siya nang lumabas ang katawan ni Shariho at nahuli pa siya nito. Dahil nagulat din siya nang lumabas ito mula sa ginawang katawan ni Usagi. Di siya makatakas at naisip na matatalo siya. Naisip niyang nagpatulong ito sa monkey upang maisaayos ang katawan. Di makatakas si Ushi dahil nagiging sobrang lakas ng mga puppet ni Usagi. Sumagi sa isip niya na patayin ang sarili bago mapatay ni Usagi upang di siya maging puppet nito. Nagpakita na rin ng Rat Warrior na dala ang pampasabog mula sa Sheep Warrior. Naisip ni Ushi na ito lang ang pagkakataon ng Rat. Nagpasalamat si Nezumi dahil kung di pinatay ni Tiger ang Sheep Warrior ay di niya makukuha ang bomba nito. Saka tinanong si Ushi kung meron pang sasabihin subalit pabor din ng Ox kaysa maging puppet din siya ni Usagi kaya nag-set up na ito ng bomba at umalis sa katuluyang sumabog. Kaya naman si Nezumi ang nanalo at binati ng referee. Subalit ayaw niyang makipag-cooperate kaya sumakay na siya sa elevator ngunit nahulog ito at siya ay namatay. Ngunit nagbalik ang oras at umalis pa rin siya pero sa hagdan naman dumaan ng may mangtulak
tumulak sa kanya. Nagbalik na naman ang oras at sa pagkakataong ito ay nakalabas na siya. Kaso nahulugan naman siya ng bakal kaya nagbalik muli ang oras at dumaan sa sewage kaso na kuryente. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan para makatakas dahil may kakayahan pala siyang magbalik sa nakaraan pero lagi siyang namamatay. Kaya matapos ang 100 try ay pumayag na rin siyang makipag-usap. Sinubukan niyang pumalag pero namatay lang siya. Kaya di niya na ito ginawa. Saka sinabing sa Juni Tyson War ay sinubukan niya ang iba't ibang strategy pero palagi siyang namamatay ngunit may isang strategy ang nabuhay siya kaya ito ang kanyang ginawa. Giit din ni Nezumi na kung di sinabi ni Shariyo ang tungkol sa pampasabog ng Ship Warrior ay wala rin siyang paraan para manalo. Napag-usapan din nila ang chance na magtagumpay si Shariyo sa kapayapaan na pinaglalaban nito. Giit ni Nezumi na di niya alam dahil palagi siyang namamatay sa kalagitnaan ng laban at ang rabbit palagi ang nananalo. Nasabi din niya na merong pagkakataon na pareho silang namatay ng rabbit sa laban. Naisip niya kung uulitin din ba ang sandaling ito upang di niya na kailangang sabihin pero naisip na pipilitin din siya ng referee. Pagkatapos ay tumawag lang daw siya pag nakapagpa siya na sa kahilingan. Kaya ligtas na siyang nakalabas ng silid. Nagbalik na siya sa klase at pinagtsismisan kaya naisip na mamatay na ang mga ito pero binalik niya ang oras. Tapos pinataas niya ang palda ng kaklase pero binalik muli ang oras. Saka ito ang tinanong niya at sagot ng babae na nais nito ng kasiyahan para sa lahat. Subalit naisip na parang insulto ito sa mga kalahok na namatay sa Juni Tyson War. Ang ikaapat niyang naisip ay muling buhayin si Shariyo pero alam niyang imposible ito. Hanggang sa pag-uwi at hanggang sa kanyang silid ay di niya pa rin maisip ang kanyang gustong hilingin. Kaya pala parang naaalala siya ng mga mandirigma ay dahil tinanong niya pala ang mga ito ng isa-isa kung ano ang gagawin nila sa isang kahilingan. Sa ilan sa mga path ay pinatay siya ng mga ibon ni Niwatori. Sa ibang path naman ay pinagbabaril siya ng Boar Warrior. Sa isang path ay natusok naman siya ng rabbit. At meron ding pagkakataon na nagkaharap sila ng ox pero patay siya kaagad. Subalit may mga bagay daw na kahit ilang beses niyang ulitin ay di talaga maiiwasan katulad ng pagsali niya sa Juni Tyson. Sinubukan niya rin daw ang 100 pagkakataon para yayain ng date ang crush pero wala ni isang path ang pumayag ito. Naalala din niya ang kwento ni Dotsuko na nag-ampon nito ng isang bata mula sa kanyang masasamang kliyente. Tinanong din niya ang kambal at ang hihilingin daw ng mga ito ay pera. Natutunan din niyang kahit ang rabbit ay maaari ding makausap ng matino kaya nakipagkampi ito sa kanya para hanapin ang ox. At ang hihilingin naman daw ng rabbit ay ang maging kaibigan ng lahat ng tao sa mundo. Pero siya na wala namang nais hilingin ay nahihirapan pa rin sa pag-iisip. Nagbilang siya ng kanyang mga gusto pero di naman siya makapag-decide. Habang nakatalungko ay tinawag siya ng referee sa Juni Tyson upang tanungin na siya kung ano ang kanyang kahilingan. Sagot ni Nezumi na nais niya na lang na makalimutan ng marahas na karanasan sa Juni Tyson War. Kaya kinabukasan at nagkaroon siya ng normal na araw pero napansin ng kaklase ang kapayapaan sa kanyang mukha.